Anong tendency ng tao kapag nabigyan ng pansamantalang kapangyarihan o pwesto? Sa loob ng 2 linggong eksperimento, hahatiin kayo sa 2 grupo, maaaring gwardya ka o preso. At paano magiging halimaw ang pinakamabait na taong kilala mo? Eksperimentong babali sa prinsipyo mo at susubok sa pagkakaibigan nyo. Hanggang saan tatagal ang tapang mo? Welcome back sa Pocan Recaps. Si Travis ay matagal nang nagtatrabaho sa retirement home. Ngunit isang araw, tinanggal siya sa trabaho dahil sa budget cuts ng estado. Kinabukasan, sumama na siya sa isang anti-war protest kasama ang isang kaibigan na nagpapaalala sa kanya tungkol sa mga test subject jobs na ginagawa niya noon para lang kumita noong college. Sa gitna ng protesta, may nangyaring kaguluhan. Isang sundalo ang biglang sumalakay sa mga aktivista at binunggo ang isang magandang dilag na nakatinginan niya mula sa malayo. Agad na sinugod ni Travis ang sundalo at binalaan ito, pero hindi niya ito sinapa kahit malapit na ang kamao niya. Ganon siya kapasensyosong tao. Dinala ng pulis ang sundalo papalayo at nilapitan ni Travis si Bay. Inimbitahan niya ito sa bar pagkatapos ng protesta. Sa bar nagkwentuhan sila, ngunit sinabi ni Bay na ito na ang huling protesta niya dahil lilipat na siya sa India at inimbitahan niya si Travis na sumama sa kanya. Imposible para kay Travis dahil wala siyang kapera-pera, ngunit hiniling niyang magkita sila ulit bago siya umalis. Pag-uwi, nagbabasa-basa siya ng classified ads at nakita niya ang isang offer na naghahanap ng mga volunteer para sa isang behavioral experiment na magbabayad ng 60,000 pesos bawat araw sa loob ng 2 linggo. So halos 850,000 pesos. Siyempre gusto niyang subukan, sayang naman. Kinabukasan, pumunta siya sa unang meeting kung saan nakilala niya ang 2 voluntaryo. Nakaibigan niya agad si Michael at Benji. Si Dr. Arcaleta ang namamahala sa eksperimento at nagkakalap ng mga form bago ipaliwanag ang lahat. Pag-aaralan nila ang mga kondisyon ng buhay sa loob ng isang bilibid at ang tanging requirement lang ay walang sino man dapat sa kanila ang nakulong na dati. Sisiguraduhin nilang ligtas ang lahat sa bawat oras. Ngunit kailangan lang nilang tandaan na ang ilan sa kanila ay pansamantalang mawawala ng karapatang pangtao o kalayaan. Pagkatapos, nagsalang na ang doktor ng mga tests para pumili sa 26 na kalahok kasama ang isang recorded interview tungkol sa moralidad ng bawat isa. Pinahayag ni Travis na wala siyang kasaysayan ng karahasan o pagkakakulong at wala siyang interes sa reliyon. Nagbabase siya ng mga desisyon sa buhay sa nararamdaman niya sa kanyang budhi. Si Michael naman ay nagkwento tungkol sa pagiging Boy Scout niya, drill team at iba't ibang church groups dahil deboto siya. At si Chase, 3 bagay lang ang gusto niya sa buhay: pambababae, droga at lami sa kinabuhi. Pagkatapos ng interview, dinala sila sa isang selyadong kwarto kung saan pinapanood nila ang iba't ibang magagandang imahe, mga bata, mga hayop at mga mararahas na video mula sa balita na babagabag sa pagkatao mo. Ilang oras pagkatapos, pumunta si Travis sa dagat para sa huling pagkikita nila ni Bay bago ang experiment. Siyempre, di mawawala ang bembangan. Hinalikan ni Bay ang kamao ni Travis at sinabing masyado itong mahalaga para ipanakit sa iba. Napag-usapan nila ang tungkol sa India at nangako si Travis na susundan agad niya si Bay doon pagkatapos ng eksperimento. Kasama si Travis sa napili para sa final group. Nang dumating ang araw, sinundo na sila ng bus. Sa biyahe papunta sa bilibid, nag-iisip-isip ang bawat isa tungkol sa mga mahal nila sa buhay at sa mga sagot na ibinigay nila sa interview. Naalala ni Benji ang isang magandang barista mula sa kanyang paboritong cafe. Naalala ni Michael ang kanyang sobrang istriktong ina at naalala ni Travis ang sandaling binigyan siya ni Bay ng pulseras. Nang makarating sa bilibid, hindi pumayag ang bus driver na dalhin pa nila ang kanilang mga bag. Nag-aalala si Benji dahil may kailangan siya doon para mabuhay. Sa unang araw ng experiment, nagbigay si Dr. Arcaleta ng huling pagkakataon sa kanila para umatras. Pero desidido na ang lahat. Nangako ang doktor na hindi pinahihintulutan ang karahasan sa loob at kung makita nila ang anumang karahasan sa mga kamera, ititigil na agad ang eksperimento. Pipili ng 6 na gwardya mula sa kanila, sina Michael, Chase, Basha, Helwig at 2 iba pa. Ang natitirang 20 ay magiging mga preso. Hindi pinapayagan ng kahit anong bagay mula sa labas na pumasok o lumabas sa selda. May 5 patakaran lang para sa mga preso. Kumain ng 3 beses sa isang araw at lahat ng pagkain ay kailangang maubos. 30 minutong recreation araw-araw. Nasa loob lang dapat sila ng prisoner designated areas. Magsasalita lang ang mga preso kung kakausapin ng mga gwardya. At hindi pwedeng hawakan ng mga preso ang mga gwardya sa anumang pagkakataon. Kung may sino mang lalabas sa experiment, wala silang makukuhang pera.
Kung may lumabag na preso at hindi magawa ng mga gwardya na madisiplina sila sa loob ng 30 minuto, iilaw ang red light at ihihinto ang lahat at wala silang makukuhang pera. Pagkatapos umalis ng doktor, inihanda na ng mga gwardya ang mga preso tulad ng isang tunay na bilangguan. Pinaliguan mula sa host, nagpakita ng awa si Basha sa mga preso taliwas kay Chase na masayang masaya pa at inaasarang malambot na volunteer na si Oscar. Inilagay ang mga preso sa linya habang binabasa ng mga gwardya ang mga patakaran. Mula dito, tatawagin lang ang mga preso sa kanilang mga numero. Napunta si Travis sa selda kasama si Benji, isang graphic artist, at si Nix na isang tigasin. Sa isang flashback na nalaman natin ang mga dahilan ng bawat isa sa pagpasok sa experiment. Si Nix ay pumasok para lang sa pera. Si Michael ay pinapasok ng kanyang ina. Si Chase ay para sa marami pang babae at si Travis ay para maging malaya. Sa oras ng recreation, naglalaro ng basketball ang mga preso at aksidenteng tinamaan ng bola si Basha sa muka. Pinasok siya ng mga gwardya para tingnan ang tama. Ngunit habang sinasabi ni Basha na okay lang siya at aksidente lang naman ang nangyari, pilit na sinasabi nila Chase at Helwig na lumabag sila sa patakaran. Para madisiplina ang mga preso na hindi iilaw ang red light, nagkasundo ang lahat na parusahan ang mga preso na akma sa insidente. Papatawan ng 10 push-ups ang lalaking nambato. Tumanggi siya dahil hindi naman daw niya sinasadya. Dahil nakipagtigasan pa siya, ang lahat ng preso ay madadamay at gagawin ang 10 push-ups. Sumunod na lang si Nix para wala ng away pa. Nagustuhan ni Michael ang resulta, lalo na nang hindi umilaw ang red light. Para sa kanya, tanda ito na tama ang ginagawa nila. Sa ikalawang araw, inihain ang pinakamabahong uri ng pagkain. Inubos na lang ni Nix ang lahat nang walang reklamo at umalis. Ngunit ang iba ay tumangging kainin ito, ang kakaibang munggo na parang tae. Binalaan sila ni Helwig at Chase sa paglabag ng patakaran na dapat ubusin nila ang pagkain. Nagkakainitan na dahil konting konsiderasyon lang ang hinihingi ni Travis, pero ayaw pa siyang pagbigyan ng dalawang gwardya at ibaba ang pride nila. Kaya tinapon niya ang pagkain at tumawa ang iba at sumunod ang ibang mga preso. Gumanti si Helwig at lalo nang lumala ang kaguluhan at binalaan sila na pababayaran nila ang mga ginawa nila. Nagkatawa ang mga preso na parang tagumpay. Nag-usap-usap ang mga gwardya pagkatapos. Napahiya si Chase. Ang dahilan kung bakit nagagawa ng mga preso yon ay dahil alam nilang hindi sila pwedeng saktan. Naalala ni Michael noong nasa fraternity pa siya, kung hindi mo sila pwedeng saktan, ang kaparehong sakit ay ipahiya mo sila. Bilang parusa, biglang pumasok ang mga gwardya sa bawat selda at sinabuyan sila ng fire extinguisher. Nagtalumpati si Michael na parang warden na hindi dapat nila uulitin ang ganong ugali at kailangan nilang madisiplina at sumunod na lang ang lahat ng preso. Nilabas ni Michael si Travis at pinusasan at matutulog siya sa sahig dahil siya ang pasimuno. Tuwang-tuwa ang mga gwardya sa nagawa nila, lalo na si Michael. Nang pumunta pa siya sa banyo pagkatapos, natuklasan niya ang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Hating gabi, humingi si Benji ng tulong. Nangihina na kasi siya dahil mababa ang blood sugar niya, pero binaliwala lang ng mga gwardya. Sa ikatlong araw, nagalit si Michael nang makitang hindi pa rin bumabangon si Benji dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Tiningnan ng mga gwardya ang form na diabetic pala siya at sinabing kinokontrol niya lang ito sa diet. Meron siyang laging dalang candy bars sa bag, ngunit hindi nga ito pinahihintulutan na dalhin sa loob ng selda. Ganun pa man ay pinilit pa rin siya ng mga gwardya na bumangon, kaya ipinagtanggol na ni Travis ang kaibigan niya. Lalong nagalit si Michael dahil wala sa mga sinasabi niya ang sinusunod ni Travis. Sa galit, nilabas ni Michael ang kanyang baton, ngunit binalaan siya ni Travis na kung mangdadahas siya, matatapos ang experiment na ito at wala silang makukuhang anumang pera. Kaya pinigilan na siya ng iba pang gwardya at inutusan ng lahat na bumalik na sa kani-kanyang selda. Nagkwentuhan sina Nix at Travis kung para saan ba ang eksperimentong ito. Para kay Nix, ang experiment ay katulad lang ng eksperimento sa mga hayop para malaman kung sino ang magiging leon at sino ang matitirang buhay. Di sumang-ayon si Travis. Naniniwala siyang mas mataas ang tao sa mga hayop. Napansin niya ang tattoo ni Nix, isang Aryan Brotherhood mark. Ibig sabihin, nagsinungaling si Nix sa application at nakulong na talaga siya
dati. Pero nangako si Travis na hindi niya ito sasabihin kanino man. Pinayuhan siya ni Nix na huminto na siya sa pagre-rebelde niya dahil ang mga gwardya ay kumikilos lang tulad ng tunay na mga gwardya. Kaya nga sumusunod na lang si Nix nang walang reklamo dahil gusto niya lang ng pera. Nag-usap rin sila sa opisina ng mga gwardya. Naniniwala si Chase na magre-rebelde na ang mga preso anumang oras. Tutol si Basha dahil mawawalan din sila ng pera kung gagawin nila yon. Ngunit si Michael ay naniniwala na kailangan na nilang gumawa ng paraan para takutin ang mga preso. Dinakip ng mga gwardya si Travis at ginapos para ahitin ang ulo niya habang pinapangaralan siya ni Michael tungkol sa pagkawala niya ng respeto sa kanila. Pagkatapos, tinanong ni Michael kung magbibigay na ba siya ng respeto ngayon. Pero ininsulto pa rin siya ni Travis. Nagalit si Michael at tinadyakan ng upuan. Saka umihi sa pagmumukha niya at pinasali pa ang ibang mga gwardya pero tutol dito ang ilan tulad ni Basha. Dahil hindi umilaw ang red light, inakala ng mga gwardya na approve sa mga sayantipiko ang ginawa nila. Nagpahayag si Basha na kung mangyayari pa ito ulit, aalis na siya kahit mawalan pa ng pera ang lahat. Binalik na si Travis sa selda na balot sa ihi at napahiya. Ay naalala ang interview niya. Nang tanungin siya kung ano ang gagawin niya kung nabigo ang batas na parusahan ang nananakit sa kanyang mahal sa buhay, sagot ni Travis ay hindi niya iisipin ang terms ng hustisya dahil ang hustisya ang magsisimula ng mga digmaan na nakabase na mata para sa mata na pilosopya. Sa ika-4 na araw, nagtago si Travis ng tinapay sa bulsa para dalhin ito kay Benji na nanghihina na. Inamin ni Benji na kailangan niya talaga ng insulin at nagsinungaling siya sa application dahil naniniwala siyang kaya niya itong kontrolin sa pagkain. Ayaw niyang sabihin sa mga gwardya o siyentipiko dahil gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niya. Kinagabihan, nalibugan si Chase at nagtangkang magmaryang palad. Kaso huli kabalbon pero hindi siya kulong dahil gwardya siya. Samantala, pumunta si Basha sa selda sa pag-aalala kay Benji. Kaya nag-alok si Travis na magbibigay siya ng malaking bahagi ng kanyang pera kung kukunin ni Basha ang insulin sa bag ni Benji. Sa una ay tumanggi si Basha dahil bawal ito. Ngunit sa huli ay bumigay na rin siya at hinanap ito sa bag ng mga preso. Samantala, palihim na nilabas ni Chase si Oscar at dinala sa isang kwartong walang kamera. Pinilit niya si Oscar na lumuhod at isubo ang lollipop niya. Ngunit dumating si Michael at nahuli na naman siya. Nagsinungaling si Chase at sinabing may impormasyon daw si Oscar na sasabihin tungkol kay Travis. Naputol ang usapan nang dumating si Helwig at dinala ang lahat ang natuklasan sa mga kamera. Si Basha na naghahanap sa mga bag ng mga preso. Hinabol nila siya at nang masalubong ay nakita ang insulin sa bulsa nito. Pinagalitan siya at nangako si Michael na mawawalang sala siya kung aaminin niya kung sino ang nag-utos nito sa kanya. Inamin nito na si Travis. Dinala pa rin ni Michael ang insulin para kay Benji. Ngunit kasabay nito, inutusan niya si Helwig na dalhin si Travis sa banyo. Doon, habang inaahit ni Michael ang sarili niyang ulo, sinabi niyang patas siyang lumaban. Ngunit nilabag ni Travis ang patakaran. Ang punto niya ay kung nasa panganib talaga si Benji, ay ititigil na ng mga siyentipiko ang eksperimento. Di pa pinapahinto, kaya dapat magtiis lang si Benji hanggang sa makakaya niya. Ininsulto siya ni Travis na gamitin dapat ni Michael ang prize money niya para magpa-check up sa mental hospital dahil kailangan niya talaga ito. Sa galit ni Michael, nilublob niya ang ulo ni Travis sa inodoro para ipamuka sa kanya na preso lang siya. Nang una ay patuloy na nang iinsulto si Travis ngunit sa maraming ulit-ulit at naghihingalo na siya. Tumiklop na siya at sinabi ang gusto nilang marinig. Nang ibalik na siya sa selda, iyak-iyak siya mag-isa sa isang sulok. Hating gabi, kinuha ng mga gwardya si Basha at pinapalo sa kwartong walang kamera bilang parusa sa pagtulong niya kay Travis. Sa ika-5 araw, bumaba na si Benji at sumama na sa pang-araw-araw na routine. Ngunit ang bagong abiso ni Michael, si Basha ay magiging preso na bilang parusa sa paglabag sa patakaran. Nagsasawa na si Travis sa mapang-api at mapang-abusong talumpati ni Michael. Hinubad niya ang kanyang damit preso at sumunod ang lahat sa kanya. Ang iba pa mga preso, bigla siyang umakyat at sinigawan ng kamera at sinabing buksan na ang pinto at ihinto na ang eksperimento. Hinatak siya ni Michael pababa at diniin ang baton sa leeg niya. Sinubukan ni Benji na tulungan si Travis at sinuntok sa ulo si Michael. Kaya hinambalo si Benji ng baton ng malakas at bumagsak sa sahig, nangangatal at dumudugo. Bilang parusa, inutusan ni Michael ang mga gwardya na paghiwa-hiwalayin ang lahat ng preso para hindi makapag-usap-usap sa isa't isa. Si Travis ang may pinakamabigat na parusa at kinulong sa loob ng lumang boiler pipe sa buong gabi. Kahit sa loob ng pipe
ay may camera din. Gusto nang umalis ng isa sa mga gwardya at tinawag na baliw si Michael. Ngunit muling pinaalala ni Michael na wala pa ring red light. Ibig sabihin, tama pa rin ang lahat ng ginagawa nila. Walang dapat umalis. Sa ika-6 na araw, bumalik si Chase sa kwartong walang kamera para tapusin ang nasimulan niya kay Oscar. Pinagbubugbog siya. Ginapos saka pinasok ang lollipop sa Uranus. Sa loob ng boiler, nawawala na sa sarili si Travis. Ngunit bigla niyang naalala ang pulseras ni Bay na suot-suot niya pa rin. Tinanggal niya ito at ginamit ang metal para buksan ang pipe door mula sa loob. Pagkalabas niya, narinig niya ang sigaw ni Oscar. Tumakbo agad siya at sinugod si Chase. Binugbog at sinakal hanggang sa mawalan ng malay. Ginamit nila ang susi ni Chase para palayain ang iba pang preso. Si Nix ay pagod na sa pagiging mabait at nagdesisyon na lumaban. Ngunit huli na ang lahat para kay Benji dahil namatay na siya mula sa tama sa ulo sa ginawa sa kanya ni Michael. Nag-alab ang lahat ng preso. Sinalakay nila ang opisina ng mga gwardya. Kinuha ni Michael ang isang kutsilyo para ipagtanggol ang sarili, ngunit alam ng iba na napakaraming presong kalaban kumpara sa kanila. Sa una, tapang-tapangan si Michael, pero nang malaman ng mga gwardya na baliw nga siya, matindi ang amats niya, ay iniwan na siyang mag-isa. Umatras ang bayag at sumunod na rin sa kanila. Tumakas ang mga gwardya, ngunit hindi nila mabubuksan ang pinto mula sa loob. Nahabol sila ng mga preso at nagsimula na ang riot. Nagagulo at nagsimulang hambalusin ang mga gwardya. Nireserba ni Travis si Michael para sa kanya. Nang subukan ni Michael na gamitin ang kutsilyo, hinawakan ni Travis ang talim at pinatumba siya. Anli sa pak hanggang sa dumugo ang bunganga niya. Sa sandaling yon, umilaw na ang red light at bumukas ang mga pinto. Tumigil ang lahat at naglakad papalabas na nakatulala at hindi alam kung anong nangyari sa kanila. Ilang oras ang lumipas nang walang nagsasalita. Dumating ang bus at umuwi na ang lahat na may tseke ng malaking pera tulad ng ipinangako. Suot ang parehong damit ng pagpasok nila na parang walang nangyari. Tinanong ni Nick si Travis kung naniniwala pa rin siyang mas mataas ang tao sa mga hayop. Sagot ni Travis ay oo, dahil kaya nating gumawa ng paraan para mapigilan ito. Maraming araw ang lumipas, lumabas ang balita tungkol sa experiment. Kinasuhan si Dr. Arcaleta ng manslaughter sa kamatayan ni Benji at karamihan sa mga preso ay pumayag na magtestigo laban sa kanya. Umiyahe si Travis papunta sa India at nagkita ulit sila ni Bay. Naghawak kamay at napansing hindi na malambot ang kamao niya. Kung ikaw ang nasa loob, susunod ka ba o lalaban? I-comment mo ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.